Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2431 Panginoon ng Hari ng Dragon. Pagkatapos ng lahat, ito ang lugar kung saan nakatira ang Heavenly Dragon King, kaya medyo marami ang mga Divine Beast dito. Gayunpaman, aasikasuhin ni Yesuan ang lahat. Ang lakas ng mga banal na hayop na ito sa pangkalahatan ay napakakaraniwan. Kahit na ang Dragon King ng araw na iyon ay talagang kapareho lang ni Yesuan. Sa makatuwid, hindi matatakot si Yesuan kay sa anumang banal na hayop dito. Tuldok. Sino ka? Naglakas loob kang pumasok sa bundok. Alam mo ba na ito ang kuweba ng Heavenly Dragon King? Isang mahiwagang hayop ang nakakita kay Yesuan na paparating, at huminto mismo sa harap ni Yesuan. Si Yesuan ay tumingin ng casual at nakita na ang taong ito ay isa lamang pangatlong ranggo at mababang antas na Divine Sovereign Realm. Siyempre, ang mababang antas na Divine Sovereign Realm, sa ilalim ng mga subordinate ng Heavenly Dragon King, ay malamang na itinuturing na isang malakas na tao. Sa kasamaang palad, ang nakilala niya ay si Yesuan, kaya napahamak siya na mamatay lamang. Masyadong tamad si Yesuan na magsalita ng walang kaparirikan, kaya lumipad ang Divine Sword, pinatay ang Divine Beast gamit ang isang espada. Nang katayin ni Yesuan ang Divine Beast, saglit, ang mga boses ng mga tao ay nagmula sa bundok, at isang malaking grupo ng mga Divine Beast ang lumabas na. Pagkatapos ng pelikula, ang Dragon King ay direktang sumugod sa araw na iyon. Sino ang nang-ahas na gumawa ng gulo sa aking site, at hindi mahanap ang kamatayan? Pagkalabas ng Dragon King, umungol siya ng malakas. Ang napakalaking tunog ay patuloy na umalangaw sa lambak. Sa kasamaang palad, walang pakialam si Yesuan sa kanya. System, tuklasin ang lakas ng Divine Beast na ito. Ding, utos ng system, tukuyin ang target, ang 4th Grade Superior God King Realm. 4th Grade Superior God King. Siguro sa lugar na ito, maaari siyang maging hari at hegemon, ngunit kapag nakilala niya si Yesuan, masisisi lang siya sa pagiging malas niya. Tumingin si Yesuan sa Dragon King noong araw na iyon at mahinang nagsabi, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, una, makinig sa akin ng masunurin, pagkatapos ay maaari kong isaalang-alang na panatilihin kang buhay. Pangalawa, kung hindi ka pumayag, pagkatapos ay ibababa ko ito, ang iyong ulo. Tuldok. Ang Dragon King ay tumingin kay Yesuan na may kumikislap na mga mata. Kung tutuusin, siya rin ang Panginoon ng lugar na ito. Ngayon may naglalakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganito, lalo na nung nakita ng Dragon King ang identity ni Yesuan at may lakas, mas lalo pa tumawa ng malakas. The human race, it turns out to be a human race. And it is also a human race of the first-rank God King realm. Possible ba na ikaw ang Godmaster ng Human Race Resistance Army? Haha, natawa ako ng husto, isang bangkos ng mga langgam ang gustong subukang pigilan ang resist, at mayabang ding tawagin ang iyong sarili na Lord of the Gods, the human boy, nandito ka ba para pagsilbihan ako? Contempt, ito ang contempt ni Sigwoga. Kahit ang Heavenly Dragon King na ito ay nakita na ang cultivation level ni Yesuan, ngunit wala siyang pakialam. Sa mga mata ng Heavenly Dragon King, mayroon lamang walang katapusang paghamak. Totoo rin na ang sangkatauhan ng Demon God Realm ay merienda lamang para sa mga makapangyarihang Divine Beast na ito. Ngayon, kahit na si Yesuan ay may first-class cultivation base ng first-class God King Realm, pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Dragon King ay may 4th grade first-class God King Realm cultivation base. Kaya niya talagang maging mayabang. Siyempre, ang saligan ay hindi niya nakilala si Yesuan. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yesuan, ngunit hindi siya nag-abalang magsalita ng walang kaparirikan. Direkta, siyang bumaril at inatake ang Dragon King noong araw na iyon, dahil kapag nakikipag-usap sa taong ito, sa pamamagitan lamang ng pagpapalam sa kanya ng kanyang lakas ay mauunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging masunurin. Matapang na mga langgam, nanliligaw sa kamatayan. Hindi ang Heavenly Dragon King ang sumigaw ng pangungusap na ito, ngunit isang malakas na tao sa tabi ng Heavenly Dragon King. Ang taong ito ay mayroon ding paglilinang ng pang-anim na ranggo na middle level na Diyos na hari.
Gayunpaman, sa Demon God Realm, ang sangkatauhan ay palaging inaapi, at imposibleng makakuha ng anumang cultivation resources. Naturally, hindi na kailangang isipin ang tungkol sa mga mahiwagang kapangyarihan. Masasabing, maliban sa napakakaunting mga lahi ng tao na may magagandang pagkakataon, ang ibang tao ay halos walang anumang disenteng mahiwagang kapangyarihan, mga sandatang mahika, at iba pa, kahit na gusto nilang huwag isipin ito. Ang taong ito ay may sapat na kumpiyansa na patayin si Yezuan, dahil sa kanyang mga mata. Si Yezuan ay isang merienda lamang, isang pagkain, at isang lahi ng tao na hindi dapat banggitin. Nakakalungkot lang na si Yezuan ay si Yezuan, hindi ang lahi ng tao na inapi ng hindi mabilang na taon sa Demon God Realm. Mamatay. Itinuro lang ito ni Yezuan. Sa isang iglap, direktang na-activate ang kapangyarihan ni Zuan Ao, at ginamit ni Yezuan ang 6 na karakter na mantra. Ang Divine Beast na mayabang pa kanina ay pinatay on the spot sa susunod na sandali. Ano? Paano ito nangyayari? Sa isang iglap, ang mga Diyos ng demonyo ay labis na nagulat. Kung tutuusin, hindi pa sila nakatagpo ng ganoong sitwasyon, at kahit na, hindi nila kailanman naisip na si Yezuan ang pumatay sa hayop ng middle-level God King. Sa mga mata ng mga banal na hayop na ito, halos lahat sila ay nakadarama na ang lahi ng tao ay ang pinakahamak na lahi, at ito ay kanilang pagkain lamang. Maaari bang patayin ng pagkain ang Panginoon? Wala silang ganoong iniisip, kaya hindi nila alam kung ano ang nangyari sa biglaang pagkamatay ng middle-level na Divine Beast. Ngunit pagkatapos, sa wakas ay nalaman nila kung bakit. Sa kasamaang palad, nang malaman nila, huli na ang lahat. 6 na karakter na mantra, sirain. Sa isang kaway ng kamay ni Yezuan, ang mahiwagang misteryosong kapangyarihan ay naisaaktibo sa isang pagkakataon, at sa pagkakataong ito, na-activate ni Yezuan ang word-killing art. Pagpuksa ng mga salita, pagpuksa sa mga pangkat etniko. Sa pagkakataong ito, naglunsad si Yezuan ng isang word-killing art laban sa mga Divine Beast na ito. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga banal na hayop ang nahulog sa lupa. Nahulog na lang siya sa lupa ng walang babala, hindi man lang alam kung paano siya namatay. Sa pagkakataong ito, libu-libong Divine Beast ang direktang nahulog, at ang mga patay ay hindi na muling mamamatay. Ikaw, sino ka? Sa pagkakataong ito, kahit na ang isang tanga ay nakikita na si Yezuan ay kakaiba, at sa parehong oras ay nauunawaan na ang pagkamatay ng middle-level God King Realm Beast sa harap niya ay ang ginawa ni Yezuan. Bagamat hindi nila alam kung paano ito ginawa ni Yezuan, hindi ito naging hadlang sa kanilang husgahan na si Yezuan ang gumawa nito. Damn, human boy, you are courting death. Patayin mo siya para sa akin. Nang makitang hindi na bumabalik si Yezuan, nagutos ang Dragon King sa araw na iyon, at hindi mabilang na mga Divine Beast ang sumugod kay Yezuan. Ang mga banal na hayop na ito, kahit na ang kanilang lakas ay mas mababa kaysa kay Yezuan, ay walang anumang takot, dahil sa kanilang mga mata, si Yezuan ay walang iba kundi pagkain. Magpapakita ba ng awa si Yezuan? Imposible. Ito ang Demon God Realm. Si Yezuan ay masasabing nakaharap sa isang God Realm na mag-isa. Kung siya ay maawin, kung gayon natatakot ako na hindi niya malaman kung paano siya namatay. Bukod pa rito, ang mga mythical beast na ito sa Demon God Realm ay hindi nakikita ang sangkatauhan bilang buhay, ngunit bilang pagkain lamang, pinapatay sila ng kusa, kaya bakit kailangan silang pakialaman ni Yezuan? Kailangan lang ituring sila ni Yezuan bilang mga mapagkukunan na maaaring lumunin. Megatron, Magic Weapon Form, wala kahit isa. Kasabay nito nang sumugod ang mga Divine Beast, naglabas din si Yezuan ng utos na umatake. Sa isang iglap, dirdiretsong lumiko si Megatron sa Excalibur, at agad na nakontrol ang dalawang Excalibur at nagmamadaling lumabas. Siyempre, ginalaw ni Yezuan ang kanyang sarili. Eternal Night Domain. Sa isang iglap, kasama si Yezuan bilang sentro, ang madilim na kurtina ay nagsimulang bumagsak, at hindi mabilang na mga banal na hayop ang biglang natuklasan na hindi nila makita ang lahat sa harap nila. Kahit na ang paggamit ng banal na kahulugan sa pagsisiyasat ay walang silbi. Kabanata 2432 Kunin ang Hari ng Dragon. Ganap na 0. Sa sandaling bumaril si Yezuan, siya ay walang awa, ganap na 0, at partikular na nasira ang mga hayop na may bahagyang mas malakas na lakas.
At kapag na-freeze na sila, ang naghihintay sa kanila ay ang walang awa na pagpugot ng ulo ni Megatron. 1, 2, 3. Ang mga hayop ng Demon God Realm sa wakas ay natanto kung ano ang takot at kung ano ang kawalan ng pag-asa. Sa harap ni Yezuan, halos wala man lang silang half-point defense, naghintay lang silang mapatay. Sa oras na ito, hindi maiwasan ng ilang Divine Beast na isipin na minsan nilang pinalibutan at pinatay ang mga lahi ng tao na iyon, hindi ba? Ito ay katulad ng ngayon, maliban na sa oras na iyon, pinapanood nila ang mahihinang sangkatauhan na nagpupumiglas, at pagkatapos ay lubos na nasiyahan sa kapistahan. At ngayon sila ay hinuhuli at pinatay sa kalooban. Siguro mas magaling sila ng kaunti, at least, hindi nila kailangang tiisin ang mga malupit na salita sa kanilang paligid, ngunit kung mas tahimik sila, mas nakakatakot sila. Maliban sa paminsan-minsang sigaw ng kawalan ng pag-asa bago pinugutan ng ulo ang halimaw, walang ibang tunog. Sa tuktok ng espasyo, tanging hiyawan ang umalangaw-ngaw. Tigilan mo nga ako, pinanood ng Heavenly Dragon King ang kanyang mga tao na pinugutan ng ulo ni Yezuan, at sa wakas ay hindi napigil ang sumigaw ng malakas. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ni Yezuan ang ibig niyang sabihin. Ang Heavenly Dragon King ay galit na galit at inatake si Yezuan, ngunit sa kasamaang palad, ito ay walang silbi, at hindi niya kailangan ang putok ni Yezuan. Ito ay ang Shenmue Sword Servant lamang, na naglagay na sa Heavenly Dragon King sa panganib. Kung hindi dahil sa utos ni Yezuan na huwag siyang patayin, natatakot ako na maraming beses nang namatay ang Dragon King. Huwag mo akong patayin, tulong, ayoko pang mamatay. Patawarin mo ako, hindi na ako maglalakas loob. Hindi mabilang na boses ang umalangaw-ngaw sa kabundukan, ngunit hindi nila ipinagpalit ang kabaitan ni Yezuan, kahit anong kasamaan ang kanilang ginawa. O si Yezuan, para sa kanyang sariling kapakanan, ay hindi hahayaang umalis na buhay ang mga Divine Beast dito. Sa oras na ito, kinokontrol ng Megatron ang dalawang Divine Sword na patuloy na lumilipad sa paligid, at anumang Divine Beast na magtangkang tumakas ay walang awang pupugutan ng ulo ni Megatron. Sa loob, naglabas si Yezuan ng isang bundok sa antas ng Diyos, ang Flower God Sword Servant, at patuloy silang pumapatay. Dahil sa Eternal Night Domain, ang mga mythical beast na ito na wala nang nakita, ay naghihintay lamang sa kapalaran ng pagkakatay. Paunti-unting lumiit ang dagandong hanggang sa tuluyang mawala. Ang pagkawala ng tunog ay nangangahulugan na ang mga hayop dito ay napatay na. Siyempre, may exception, at iyon ay ang Dragon King na nagpupumilit na lumaban sa Shenmue Sword Attendant. Sa oras na ito, ang Dragon King ay walang fighting spirit. Masasabing gusto lang niyang tumakas ngayon, at gusto niyang takasan ang nakakatakot na sangkatauhan na ito. Ngunit hindi niya ito magawa. Sa harap ni Yezuan, wala siyang pagkakataong makatakas. Sa wakas, dumating si Yezuan sa gilid ng Dragon King. Ang Heavenly Dragon King sa oras na ito, paano pa siya magiging kalahating mayabang gaya ng dati? Nang makita niyang dumaan si Yezuan, mabilis siyang lumuhod sa harap ni Yezuan. Ginoo, patawarin mo ako, Panginoon, patawarin mo ako. Malinaw na nasa kanya ang cultivation ng 4th grade Superior God King Realm, ngunit sa sandaling ito, ang Sky King ay naglakas loob lamang na lumuhod sa lupa at patuloy na yumuko at humingi ng awa. Masyadong malalim ang impresyon ni Yezuan sa Dragon King, sapat na malalim para hindi niya ito makalimutan. Ang hindi magagapi na kilos ng pagpatay sa libu-libong mythical beast sa kalooban, ay nagpaparamdam sa Heavenly Dragon King na ito na kalahating rebelde. Binibigyan kita ng pagkakataon, pumili, maging masunurin, o hayaan mo akong patayin ka. Anyway, kung papatayin kita, tiyak na pahahalagahan ng ibang Divine Beast ang pagkakataong ito para mabuhay. No, my lord. I don't want to die. I don't want to die. Basta payagan mo ako at hayaan mo akong gawin ang lahat, payag ako. Malakas na sabi ng Dragon King, sa mga oras na ito, gusto lang niyang mabuhay, kaya bakit siya mag-aalala? Tumango si Yezuan, at sa isang iglap, ang Shenmue Sword Attendant ay bumalik kay Yezuan mula sa gilid ng Dragon King. Gayunpaman, sa araw na iyon, ang Dragon King ay hindi nang ahas na magkaroon ng kahit kaunting pag-iisip na tumakas. Hindi man lang siya naglakas loob na isipin iyon.
Dahil malinaw na naiintindihan ng Dragon King na ang lakas ni Yezuan ay hindi maihahambing sa kanya. Huwag isipin na ang kaharian ni Yezuan ay mas mababa kaysa sa kanya, at pakiramdam na si Yezuan ay mas mahina kaysa sa kanya. Sa katunayan, ang pagiging isang banal na Wood Sword Attendant ay sapat na para wala siyang panlaban. Sige, kung gusto mong mabuhay, maging masunurin ka lang. Walang pakialam si Yezuan sa lalaking ito. Kung hindi dahil sa paggamit ng Dragon King, hindi iisipin ni Yezuan na pugutan siya ng ulo. Lunok. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang mga bangkay ng mga hayop na nakakalat sa buong bundok at kapatagan ay nawala sa isang iglap. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang host ay nakalusot, ang kasalukuyang kaharian, ang ikalawang antas ng mataas na antas ng Diyos King kaharian. Walang sinabi si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, alam ni Yezuan na kung hindi niya maabot ang God Emperor Realm, wala siyang mga kwalifikasyon para makapasok sa Origin Secret Realm. Pinapatay ni Yezuan ang mga mythical beast na ito, natural na hindi ito masasayang, at ngayon ay sasamantalahin ni Yezuan ang anumang pagkakataon para pagbutihin ang kanyang lakas. Kasama ang Dragon King, direktang naglakad si Yezuan sa labas. Ang Demon God Realm na ito, sa paningin ni Yezuan, ay isa ring magandang lugar. Napakaraming divine beast ang maaaring patayin ni Yezuan, walang duda, maaari itong magbigay kay Yezuan ng maraming kaharian. Mabilis na pagbutihin ang kaharian at hanapin ang kinaroroonan ng Luoluo, ito ang pinakamahalagang bagay para kay Yezuan sa ngayon. Para sa iba pa, si Yezuan ay tamad na mag-isip tungkol dito. Tuldok. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Yezuan kasama ang hari ng Tianlong, isang grupo ng mga mythical beast ang dumating dito, ngunit nakita ang dugo sa buong mashan. Ngunit wala kahit isang bangkay o isang buhay na bibig, ang mga taong ito ay umatras sa takot. At sa loob ng maliit na lugar ng Demon God Realm, kumalat din ang isang balita. Isang makapangyarihang especially iya mula sa Kunlun God Realm ang nakalusot sa Demon God Realm, at papatayin niya ang halimaw kapag nakita niya ito, at hinding-hindi niya iiwan ang kanyang bibig na buhay. Kahit na ang teritoryo ng isang Panginoon ay pinugutan at pinatay. Siyempre, mayroon ding isa pang bersyon, na ang lahi ng tao, na palaging itinuturing na merienda ng mga Diyos at hayop, ay naging isang malakas na tao, na pinugutan ng ulo ang mga hayop sa lahat ng dako. Ngunit kahit na anong balita iyon, tila sapat na iyon para mabigla at magpanik ang mga tao sa Demon God Realm. Walang gustong humarap sa pumapatay na Diyos na si Yezuan, ngunit walang nakakaalam kung nasaan si Yezuan. Maging ang maraming nagagalit na divine beast ay nag-organisa ng mga koponan para patayin si Yezuan. Siyempre, may mga Panginoon din na nag-utos kay Yezuan na hanapin. Gayunpaman, sa mga susunod na araw, ang karaniwan ay abnormal, at hindi naiintindihan ng mga tao kung ano ang gagawin ni Yezuan. Sa katunayan, ang dapat gawin ngayon ni Yezuan ay talagang simple, ibig sabihin, pumunta sa isang henyo na training camp sa Demon God Realm. Tulad ng Kunlun God Realm, ang Demon God Realm ay natural na may parang akademya. Gayunpaman, sa Demon God Realm, tinawag itong Cave Mansion. Hindi ito ang sinabi ng sangkatauhan tungkol sa kuweba, kundi isang tunay na kuweba. Pupunta si Yezuan sa isang lugar na tinatawag na Shuyo Cave Mansion. Ang lugar na ito ay nagtitipon ng maraming henyo mula sa Demon God Realm. Sa orihinal, umaasa si Yezuan sa Heavenly Dragon King na magbigay kay Yezuan ng solusyon tungkol sa kinaroroonan ni Luoluo, o umalis sa Demon God Realm. Sa kasamaang palad, ang Heavenly Dragon King ay isang maliit na karakter lamang sa Demon God Realm, kaya imposibleng umasa sa Heavenly Dragon King, at kakaunti lang ang alam niya. Ito ay walang silbi kay Yezuan. Gayunpaman, naniniwala si Yezuan na makakakuha siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon sa henyong konsentrasyon na ito ng Demon God Realm. Kabanata 2433 Cannibalism. Sa Shuyo Cave Mansion, kung tutusin, ito ang lugar kung saan nakakonsentrate ang mga henyo ng Demon God Realm. Noong unang dumating si Yezuan dito, naghinala pa siya na siya ay nasa teritoryo ng sangkatauhan. Pagkatapos ng lahat, ang buong lungsod ay napuno ng lahat ng uri ng mga banal na hayop. Ngunit napakalinaw ni Yezuan na hindi ito lugar ng lahi ng tao.
Pagkatapos ng lahat, ang mga kaugalian at gawi ay ganap na naiiba. Sa oras na ito, pumasok si Yezuan sa isang restaurant. Tulad ng Kunlun God Realm, kahit na maraming mythical beast ang halatang hindi na kailangang kumain at walang epekto, nakasanayan pa rin nilang kumain ng masarap kapag nakatagpo nila ito. Si Yezuan ay matitikman ng ilang espesyal na pagkain ng Demon God Realm. Little anong mga espesyal na pagkain ang mayroon ka sa iyong tindahan? Tanong ni Yezuan sa shop assistant. Ang lakas din ng pangalawa nitong restaurant. Nasa kanya na ang cultivation ng inferior God King. Sa oras na ito, ang pangalawa ay napakasaya na tumingin kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang papasok sa restaurant at magtanong tungkol sa mga espesyal na pagkain ay walang alinlangan na pareho. Ang malakas ay ang mayayaman. Nako, itong guest officer, ang tagal mo talaga. Ngayon, may bago akong desserts, sana mabusog ka. Oh, sabihin mo, may masarap. Interesado din si Yezuan at nagtanong sa pangalawang tindera. Sige, sir, tingnan mo, ito ay isang maliit na merienda ng tao na nakuha mula sa malayong lugar na may niebe, at ang lasa ay napakasarap. Ang shanshui, gilangkaw ay idinagdag sa mga mahiwagang halamang gamot at iba pa. Ang mga sariwang tao na kambal na sanggol ay inilalagay sa bubungan ng pagsasakripisyo, na pino sa loob ng 7 at 49 na araw, at ang lahat ng mga dumi ay tinanggal, at pagkatapos ay ang buhay na apoy ng 9 na araw. Ganon, hindi lang masarap, pero kahit kainin mo, buhay pa rin ang 2 sanggol. By the way, guest officer, nanunood ka. Gamit ang isang kaway ng pangalawang kamay, isa pang kutsilyo ang lumitaw sa harap ni Yezuan. Sa pagkakataong ito ay hindi isang sanggol, ngunit isang magandang babae. Guest officer, tingnan mo, ito ay isang espesyal na sangkap na ginawa mula sa mataas na kalidad na magagandang babae mula sa lahi ng tao. Ang pangunahing ulam ng fairy banquet, ang fairy godmother, makikita mo kung gaano kakinis ang balat ng human race girl at kung gaano kalambot ang karne, kahit nakainin ito ng hilaw, masarap pa rin kainin kapag ito ay luto. Tuldok tuldok tuldok, nakakunot ang mga kilay ni Yezuan, at ang 2 pinggan ay gawa sa lahi ng tao bilang pangunahing sangkap. Ikinuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao gamit ang 2 kamay, at ang galit sa kanyang puso ay hindi matiis. Gayunpaman, alam ni Yezuan sa kanyang puso na ang lugar na ito ay nasa Demon God Realm, kaya kahit nagalit si Yezuan sa kanyang puso, maaari lang siyang hindi magsalita. Dahil nakilala kita, kung gayon ang kapalaran, mayroon lamang akong kapangyarihan. Kung mailigtas ko ang isa, ito ay isa. Tahimik na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat, pumunta siya sa Shuyo Cave Mansion na ito na may layunin, kaya hindi siya dapat gumawa ng kaguluhan. Itong magandang lahi ng tao ay hindi masama, at may 2 sanggol. Huwag mo siyang ilagay sa pinggan, dalhin mo siya sa akin. Sinabi ni Yezuan kay Dian Xiaoyer, sinusubukang iligtas ang 3. Nang marinig ang mga salita ni Yezuan, ang waiter ng tindahan ay nagpakita ng bahagyang nagulat na tingin sa una, ngunit hindi man lang nag-isip tungkol dito, ngunit medyo nahihiyang sinabi, ito, ang kahilingan ni Kegwan ay hindi common sense. Ito ay 2 pangunahing pagkain, Kegwan, bakit may ganoong kahilingan? Sa paningin ng pangalawa ng tindahang ito, talagang kakaiba ang kahilingan ni Yezuan. Kung tutuusin, sino ang karaniwang tumitingin sa pagkain bago kumain? Nagbago ang isip ng pangalawang tindero, at pagkatapos ay biglang nagsabi, natatakot kaya ang opisyal ng panauhin na ang ulam na ito ay hindi sapat na sariwa. Ngunit ang opisyal ng panauhin ay makatitiyak na ang mga pagkain sa restoran na ito ay mahuhuli sa lalong madaling panahon, at ang mga ito ay garantisadong sariwa. Talaga, nahuli mo rin kaya iyong 2 sanggol. Si Yezuan ay may hindi nasisiyahang hitsura sa kanyang mukha. Hindi ito isang disguise, sa katunayan, galit na si Yezuan sa kanyang puso. Ito, bisitang opisyal, hindi ka ba nahihiya? Ang 2 sanggol na ito ay talagang bagong sanggol mula sa lahi ng tao na nahuli ng aking tindahan, ngunit tiyak na masisiguro nito ang pagiging bago. Enough, sabi ko gusto kong makita, yun ang gusto kong makita. Sa isang haplos, hinampas ni Yezuan ang mesa ng isang sampal. Ang isang mesa ng 8 immortals na gawa sa mataas na kalidad na itim na bakal na sagradong kahoy ay direktang binasag ni Yezuan. Nang makita ang galit ni Yezuan,
Ang pangalawang tindera ay hindi nang ahas na magantala, at agad na nagsabi, ang bisitang opisyal ay hindi galit, at ang bunso ay agad na pumunta upang ipaalam sa kusina. Ang katulong sa tindahan ay hindi nang ahas na mag-alinlangan. Sabagay, mayaman man o mahal ang mga pumupunta dito para kumain. Ito ay isang lungsod na kaanib sa Shuyo Cave Mansion. Ang mga kabataan dito, anuman ang kanilang kaharian, ngunit si Jai Xiao ay may napakalalim na background, madaling masaktan pag-iral. Sa oras na ito, nakikitang nagagalit si Yezuan, gaano siya kalakas ng loob. Maya-maya, pumasok ang shop assistant kasama ang dalawang tao. Kinaladkad ng dalawa ang isang hola sa kanilang mga kamay. Sa isang hola, ito ay ang batang babae, at sa kabilang hola, nandoon ang dalawang sanggol. Ding, sinenyasan ng system na may nakitang espesyal na bloodline, ang bloodline ng Diyosa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating na lang ang dalaga, at parang prompt na ang sistema. Ang babaeng ito ay talagang may espesyal na bloodline, ngunit sa Demon God realm na ito, natatakot ako na kahit anong bloodline ang may silbi. Pagkatapos ng lahat, ang lahi ng tao ay ang pinakamababang pagkain lamang sa Demon God realm. Bahagyang itinaas ni Yezuan ang gilid ng kanyang bibig at direktang nagtanong sa shop assistant, magkano ang presyo ng dalawang pagkain ito. Nang makitang nagtatanong si Yezuan tungkol sa presyo, agad nang umiti ang pangalawang tindero at sinabing, bumalik ka sa guest officer. Kailangan lang ng dalawang dish na ito sa kabuuan ng 50,000 spirit stones, ngunit medyo mura ang presyo. Kung magustuhan ito ng guest officer, maaari din itong ihatid ng shop ko sa customer. Opisyal na 20% discount, 40,000 spirit stones lang ang kailangan. 40,000 espiritong bato, ang isang espesyal na linya ng dugo, 3 buhay, ay nagkakahalaga lamang ng 40,000 espiritong bato. Sumimangot si Yezuan, ngunit wala siyang magagawa. Gamit ang kanyang kamay, nakita niya ang isang tumpok ng mga spirit stone na lumilitaw sa harap ng pangalawang tindero. Sige, bilangin mong mabuti. May kabuuang 50,000 spirit stones dito. I don't want any discount from you. I want these 2 dishes. Open the cage and I will take them away now. Guest officer, bagamat ang pagkain ng hilaw ay isa ring magandang pagpipilian, ngunit kung tutuusin, ang lahi ng tao ay hindi malinis, at ang pagkain ng hilaw ay maaaring magdulot ng mga hindi kinakailangang problema. Mas mabuti na ang opisyal ng panauhin ay ipaubaya ito sa aming tindahan upang mahawakan lamang ito para sa iyo. Sige, anong gusto kong gawin, ikaw pa rin ang bahala, lumabas ka. Umungol si Yezuan at marahas na binasag ang dalawang kulungan. Nabayaran na ni Yezuan ang pera, sinira niya ang hola, at natural na walang nagsabi ng kahit ano. Sumama ka sa akin, sinabi ni Yezuan sa batang babae, at sa parehong oras, 2 sanggol ang dinala sa lugar ng paglunok. Saglit na nag-alinlangan ang babae, ngunit sundan lang niya si Yezuan. Kung tutuusin, wala naman siyang choice, kahit alam na alam niyang tinatrato siya bilang pagkain, matatanggap na lang niya ang kanyang kapalaran ng walang magawa. Ito ang kawalan ng kakayahan ng sangkatauhan ng Demon God Realm. Anong uri ng resulta, ay hindi maaaring labanan sa lahat. Tuldok. Namahaji si Yueluo ng mga pulang sobra sa pampublikong account ng VZin, Yueluo 666, first come first serve. Pagkatapos magbayad ng pansin, sumagot ng Yueluo song does not fall, at si Yueluo ay magpo-post paminsan-minsan sa hinaharap. Kabanata 2434 na pangunahing kurso. Hindi nagtagal, dinala ni Yezuan ang babae palayo sa lungsod na nakadikit sa Shuyo Cave Mansion. Sa katunayan, alam ni Yezuan sa kanyang puso na hindi magandang ideya na hayaan ang babae na sundan siya o umalis ng mag-isa. Siyempre, mapipili ni Yezuan na lumunin siya sa kalawakan, ngunit dahil dumating siya sa Demon God Realm na ito, natural na umaasa si Yezuan na magligtas ng ilan pang lahi ng tao, kaya maaaring isang magandang pagpipilian na hayaan ang babaeng ito na manatili sa labas at manguna para kay Yezuan. Magkaiba ang dalawang sanggol. Pagkatapos ng lahat, ang 2 sanggol ay mabisang mapangalagaan kapag sila ay inilagay sa lugar ng paglunok, ngunit walang silbi ang manatili sa labas, ngunit ang babaeng ito ang tanging gabay ni Yezuan ngayon. Ang espiritual na pakiramdam ni Yezuan ay pinakawalan,
at maingat niyang sinuri ang nakapalibot na sitwasyon at natukoy na walang panganib. Pagkatapos ay sinabi niya sa batang babae, "Okay, ito ay ligtas na ngayon." Gayunpaman, ang batang babae ay tumingin pa rin kay Yezuan ng may takot, tila iniisip na kakainin siya ni Yezuan ngayon o ito ay magiging masama para sa kanya. Alam na alam ni Uyangzu sa kanyang puso na sa sandaling ang isang tao na babae ay nahulog sa mga kamay ng mga hayop sa kaharian ng demonyong Diyos, masasabing ang buhay ay magiging mas masahol pa kaysa sa kamatayan, at mas nakakatakot kaysa sa pagiging isang ulam. Sa simula, lumakad si Uyangzu palabas ng nayon dahil mukulat siya, ngunit ayaw niyang mahuli kaagad paglabas niya. Sa daan, nakita niya ang maraming karanasan ng tao. Kasama niya, higit sa 3,000 katao ang orihinal na nakakulong, ngunit ngayon ay siya na lamang ang natitira. Para sa 2 sanggol, si Uyangzu ang nanood ng kapanganakan. Oo, sa katunayan, ang 2 sanggol na iyon ay dapat ituring na kalahating tao at kalahating hayop. Sa kasamaang palad, sa Demon God Realm, ang kalahating tao, kalahating hayop ay hindi kailanman tunay na nakilala. Mayroong kahit na mga tao mula sa Demon God Realm na espesyal na nagpapanatili sa isang grupo ng mga babaeng tao sa pagkabihag. Karaniwan silang nagiging kasangkapan para sa mga tao ng Demon God Realm para magsaya. Ang mga sanggol na ipinanganak ay agad na ipapadala sa restaurant. Sa daan, maswerte si Uyangzu, ngunit hindi malas. Maswerte siya dahil maliit siya, kaya walang pakialam ang mga tao sa Demon God Realm. Sa kasamaang palad, nakita niya ang napakaraming trahedya na pagkikita. "Ikaw, anong gusto mong gawin sa akin?" Tumingin si Uyangzu kay Yezuan at takot na nagtanong. Alam na ni Yezuan sa pamamagitan ng pagtingin sa ekspresyon ni Uyangzu, dahil sa takot na mali ang pagkakaintindi ni Uyangzu. Sa makatuwid, sinubukan ni Yezuan na ibaba ang kanyang antas hanggat maaari, sabay ngiti sa kanyang mukha, at sinabi kay Uyangzu, "Huwag kang matakot, ang pangalan ko ay Yezuan, lahi din ako ng tao, at nagmula ako sa Kunlun God Realm." Kunlun God Realm. Tumingin si Uyangzu kay Yezuan ng may kaina-hinala. Oo, ito ay ang Kunlun God's Domain. Sa nakaraang God's Domain War, ang Kunlun God's Domain ng ating sangkatauhan ay nanalo sa digmaan. Gayunpaman, nagtago ako dahil sa isang espesyal na misyon, kaya hindi mo kailangang matakot. Ako ay isang lahi ng tao tulad mo. Malumanay na sinabi ni Yezuan, ngunit paano niya malalaman na sa sandaling matapos siyang magsalita, si Uyangzu ay bumagsak ng diretso sa mga bisig ni Yezuan, tumulo ang luha sa kanyang mga mata, at umiyak sa mahinang boses, "Lahi ka ng tao, lahi ka talaga ng tao." "Oo, tao ako." Dahan-daang hinaplos ni Yezuan ang jade ni Uyangzu, ngunit puno siya ng mga buntong hininga sa kanyang puso. Naiintindihan niya kung bakit takot na takot si Uyangzu, dahil, sa katunayan, si Uyangzu ay karaniwang laging nasa takot. Sa mga lahi ng tao sa Demon God Realm na ito, alin ang hindi nag-aalala tungkol sa kanilang sariling bukas araw-araw? "Kilala ko ang Kunlun God Realm." Sinabi ni Lola na ito ang banal na lupain ng ating sangkatauhan, kung saan ang sangkatauhan ang Panginoon. Oo, ang Kunlun God Territory ay teritoryo ng sangkatauhan, huwag kang mag-alala, tiyak na dadalhin kita. Si Yezuan ay medyo walang magawa. Narinig lang niya ang Demon God Realm noon, ngunit walang ideya si Yezuan kung ano ito sa Demon God Realm. Ngunit ngayon, alam ni Yezuan na ang Demon God Realm na ito ay isang purgatorio lamang para sa sangkatauhan. Hindi nakakagulat na ang Kunlun God Realm at Demon God Realm ay palaging magkaaway, dahil walang puwang para sa pagkakasundo. Nakakalungkot lang na pare-parehong makapangyarihan ang lakas ng Demon God Realm, kaya kahit na may intensyon si Miming na iligtas ang sangkatauhan sa Demon God Realm, hindi niya ito magagawa. Matapos ipagpatuloy ang pagpapatahimik kay Uyangzu saglit, natahimik ang pananibik ni Uyangzu. Kasabay nito, may natutunan din si Yezuan tungkol sa lahi ng tao ng Demon God Realm mula sa bibig ni Uyangzu. Ang lahi ng tao sa Demon God Realm ay pinigilan ng mga banal na hayop, kaya hindi sila makakuha ng anumang mapagkukunan ng pagsasanay, at kahit na ang espasyo para sa mga aktibidad ay napakaliit. Bukod dito, ang mga banal na hayop ng Demon God Realm ay madalas na ipinadala upang manghuli ng mga lahi ng tao. Sa Demon God Realm, ang lahi ng tao halos walang mga lugar na pinagtatagwan.
Kunin ang nayon kung saan nagmula si Uyang Zhu. Sa katunayan, palaging may patuloy na paglipat. Upang maiwasan ang pangangaso ng mga banal na hayop, ang nayon kung saan nakatira si Uyang Zhu ay patuloy na naglalakad sa mga mapanganib na lugar, nalalatagan ng nyebe na bundok, disyerto, kalaliman. Anumang lugar na hindi madaling matagpuan ay ang banal na lugar sa kanilang mga puso. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong tumakas. At ang sangkatauhan ay hindi walang malalakas na tao. Sa kasamaang palad, kung walang mga mapagkukunan ng paglilinang, gaano man kalakas ang talento, imposibleng makamit ang matataas na tagumpay. Kahit na si Uyang Zhu ay isang henyo sa kanilang nayon, sa murang edad, bihira na makapaglinang sa hindi matukoy at mababang divine sovereign realm na ito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa isang pagkakataon at walang mga mapagkukunan ng paglilinang. Sinasabing ang divine sovereign realm ni Uyang Zhu ay walang kabuluhan, dahil si Uyang Zhu ay nakarating lamang sa refinement realm ng pisikal, ngunit halos wala siyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, at hindi man lang siya makakalipad. Ang lahi ng tao sa Demon God realm ay masiglang bumuo ng isang subprofessional na tinatawag na construction. Ang subprofessional na ito ay iba sa pagpino, ngunit simpleng pagpoproseso ng ilang nakikitang materyales upang makagawa ng mga bagay na magagamit ng mga tao. Ngunit anuman ang mangyari, ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan na ang sangkatauhan ng Demon God realm ay nabubuhay sa takot anumang oras. Kung ito ang kalagayan ni Yezuan, tiyak na walang pakialam si Yezuan na tumulong sa iba, ngunit sa kasamaang palad, si Yezuan ay wala ng ganoong kakayahan ngayon. Sa kanyang kaharian lamang ng isang superior na hari ng Diyos, hindi siya kwalipikadong gumawa ng eksena sa kaharian ng demonyong Diyos na ito. Kung ang isa ay nagkakamali, maaari pa itong matuklasan ng Demon God realm at mahuli. Sa kabutihang palad, ang mga divine beast sa Demon God realm ay karaniwang gustong mag-transform sa anyo ng tao, at ang lahi ng tao sa Demon God realm ay napakababa ng lakas, at hindi sila ng ahas na pumasok o umalis sa city cave ng divine beast, kaya walang sinuman ang maghay-hinala kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ng mga nakatataas na Diyos at ang sangkatauhan ng mga demonyong Diyos ay imposibleng makamit. Sa makatuwid, kapag nakikita nila ang cultivation ni Yezuan at ang mga hayop ng mga demonyong Diyos, natural nilang iisipin na si Yezuan ay isang transformed beast, hindi isang hayop. Iuugnay ito kay Yezuan bilang isang lahi ng tao. Lihim na nagpasya si Yezuan sa kanyang puso na hanggat kaya niyang iligtas ang sangkatauhan ng Demon God realm, ililigtas niya hanggat kaya niya. Para naman sa Demon God realm, kapag sapat na ang lakas ni Yezuan, dapat niyang burahin ang lugar na ito. Okay, Uyang Zhu ang pangalan mo, di ba? Hindi mo kailangang umiyak. Hindi malulutas ng pag-iyak ang problema. Kailangan mong maging mas malakas ngayon, para magkaroon ka ng lakas na tumulong sa iba. Kabanata 2435 Patuloy na pagbagsak. Sinabi ni Yezuan kay Uyang Zhu, at kasabay nito, naglabas siya ng ilang mahiwagang armas at mga mapagkukunan ng pagsasanay at ibinigay ito kay Uyang Zhu. Ang magagawa ni Yezuan ay ang mga ito lamang, gaano man karami, walang magagawa si Yezuan. Biglang nag-flash ang isip ni Yezuan, at naisip niya ang isang kasanayan na halos hindi niya nagamit. Walang hanggang gantimpala. Ang eternal na gantimpala ay isang kasanayang kasama ng eternal body. Ang kasanayang ito ay orihinal na parang walang lasa, ngunit ngayon, natuklasan ni Yezuan na ang kasanayang ito ay oras na upang ipakita ang kanyang pagiging kapakipakinabang. System, pwede ko bang ipagpalit ang faith points ng eternal points? Ding, sinenyasan ng system na ang host ay maaaring makipagpalitan ng faith points para sa eternal points. Well, dahil maaari mong ipagpalit ang faith points para sa eternal points. System, gamitin ang faith para makipagpalitan ng kaunting eternal point, gusto kong gumamit ng eternal reward skill. Ding, sinenyasan ng system na ang host ay kumonsumo ng 1,000,000 faith points para matagumpay na makapagpalit ng isang eternal point. Sa prompt ng system, nakuha ni Yezuan ang walang hanggang punto. Mukhang hindi sulit na ipagpalit ang 1,000,000 faith points para sa isang eternal point, ngunit hindi yun gaanong pakialam ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang eternity points ay mahirap makuha, ngunit ang faith points ay tumataas anumang oras, kaya natural na walang pakialam si Yezuan tungkol dito.
Kahit si Yezuan ay hindi nag-abala na makita kung gaano karaming mga paniniwala ang mayroon siya. Gumamit ng mga kasanayan, walang hanggang gantimpala. Gamitin ang mga sinaunang mapagkukunan ng Chingu Space bilang mga gantimpala. Direktang sinabi ni Yezuan, kasama ang mga salita ni Yezuan. Isang malakas na liwanag ang direktang bumalot kay Yezuan, at ang liwanag na iyon ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ito ang enerhiya na ipinagpapalit mula sa mga sinaunang mapagkukunan. Ang mga enerhiyang iyon ay patuloy na nag-iipon, patuloy na nililinas ang katawan ni Uyang Zhu, at ang walang katulad na purong banal na kapangyarihan ay direktang ibinuhos sa katawan ni Uyang Zhu, at maging ang mga mahiwagang sandata na ibinigay ni Yezuan kay Yezuan noon ay mga pagbabago na nangyari. Ang liwanag ay namuo at hindi nawala ng mahabang panahon, at ang mga mata ni Uyang Zhu ay nakapikit sa oras na ito, halatang sumasailalim sa pagsubok. Hindi alam ni Yezuan kung ano ang nangyari kay Uyang Zhu, ngunit ang kapangyarihan ng liwanag na grupong iyon ay malinaw na makakapagpabago kay Uyang Zhu. Lumipas ang oras, at makalipas ang 36 na oras, sa wakas ay lumabas si Uyang Zhu sa light group. Sa isang iglap, isang malakas na alon ang sumabog mula sa katawan ni Uyang Zhu. Hindi maganda, nagulat si Yezuan, agad niyang binuhat si Uyang Zhu at mabilis na tumakas. Hindi binitawan ni Yezuan si Uyang Zhu hanggang sa libu-libong milya ang layo. Sa oras na ito, hindi pa ganap na nagising si Uyang Zhu. Gayunpaman, unang tumunog ang system prompt. Ding, nag-uudyok ang system, mangyaring bigyang pansin ang host, tukuyin ang target, matagumpay na na-activate ang espesyal na bloodline, dahil sa walang hanggang gantimpala ng host, ang Uyang Zhu bloodline ay na-promote sa bloodline ng Goddess of War. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, mangyaring bigyang pansin ang host, ang kaharian ni Uyang Zhu ay umunlad, at ang kasalukuyang kaharian ay ang rurok ng ika-9 na ranggo na pinakamataas na kaharian ng Diyos na Emperador. Emperador ng Diyos, at ito pa rin ba ang tuktok ng 9th rank Top God Emperor Realm? Bahagyang nagulat si Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na si Uyang Zhu ay mapopromote sa napakaraming antas sa isang hininga dahil sa kanyang walang hanggang gantimpala. Dapat mong malaman na si Yezuan mismo ay isang first-class superior God King, ngunit ayaw niya ng walang hanggang gantimpala, kaya talagang lumikha siya ng 9th rank superior Peak God Emperor. Ito ay isang malaking kaharian. At saka, isang hakbang na lang, makakalusot ka na. Imposibleng sabihin na hindi nagulat si Yezuan. Gayunpaman, dahil dito, nararamdaman din ni Yezuan na oras na para sa kanya na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Bagamat kailangan ni Yezuan na gumamit ng mas mahusay na mga mapagkukunan upang magpatuloy sa pag-upgrade dahil sa pagbuti ng kanyang lakas, hindi ito nangangahulugan na maaari itong makagambala kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang output ng Chingu Space sa napakatagal na panahon ay itinago ni Yezuan at hindi pa nagagamit. Oras na para pagbutihin ang iyong lakas, kung hindi, hindi ka makakagalaw kahit 1 pulgada sa Demon God Realm na ito. Lunok. Direktang sinabi ni Yezuan na ang hindi mabilang na mga mapagkukunan sa Chen-Kun Ring ay mabilis na naklasify, ang mga mahalaga ay iningatan, at ang iba ay nabagong anyo sa upgrade na karanasan ni Yezuan at ibinuhos sa katawan ni Yezuan. Pambihirang tagumpay, pambihirang tagumpay, pambihirang tagumpay, patuloy na tagumpay. Ding, ang sistema ay nagudyok, ang host ay nakalusot, ang kasalukuyang kaharian, ang 9th rank inferior God Emperor Realm. Si Yezuan ay nasisiyahan pa rin pagkatapos na itaas ang napakaraming kaharian sa isang hininga. Bagamat ito ay medyo mas masahol pa kaysa kay Uyang Zhu, alam na alam ni Yezuan na kung magkakaroon ng tunay na laban, ang lakas ng pakikipaglaban ni Uyang Zhu ay hindi nangangahulugang mas malakas kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, napabuti ni Yezuan ang kaharian ni Uyang Zhu, at sa pagsiklab ng espesyal na bloodline ni Uyang Zhu, na sa kanya ang kasalukuyang resulta. Gayunpaman, si Uyang Zhu ay walang karanasan sa pakikipaglaban at walang angkop na mahiwagang kapangyarihan. Siyempre, dahan-dahang lulutasin ni Yezuan ang lahat ng ito mamaya. Tara, punta tayo sa Shuyo Cave Mansion. Sabi ni Yezuan kay Uyang Zhu. Nagulat si Uyang Zhu sa una, at pagkatapos ay nagtanong, Brother Ye, ano ang gagawin natin sa Shuyo Cave Mansion? Napakadelikado kung saan nagtitipon ng malalakas na hayop. Tumingin si Yezuan kay Uyang Zhu,
ngunit bahagyang ngumiti at sinabing, pumatay ka. Oo, papatay si Yezuan. Dahil sa puso ni Yezuan, ang Demon God Realm ay hindi ang Kunlun God Realm, kaya hindi na kailangang hawakan ni Yezuan ang kanyang mga kamay. Dahil ang mga Divine Beast na ito ay hindi itinuturing na buhay ang sangkatauhan, kung gayon bakit kailangan silang pakialaman ni Yezuan, hayaan silang maging stepping stone para kay Yezuan upang mabilis na mapabuti ang kanyang lakas. Sabay na naglakad ang dalawa at mabilis na naglakad patungo sa subsidiary na lungsod ng Shuyo Cave Mansion. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan si Yezuan. Kahit na hindi niya ay provoke si Yezuan ay kailangang maghanap ng gulo, pati na ang mag-provoke kay Yezuan. Ang dalawa ay dumating muli sa subsidiary na lungsod na ito, at sa simula, hindi sila nakatagpo ng anumang problema. Gayunpaman, hindi nagtagal para makuha ni Yezuan ang gusto niya. Sa oras na ito, naglalakad si Yezuan sa kalye, pinapanood ang mga kakaibang mapagkukunang. Ito na ibinebenta ng Demon God Realm. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga mapagkukunan sa Demon God Realm ay hindi magagamit sa Kunlun God Realm. Halimbawa, hindi pa narinig ng Kunlun God Realm ang bagay na ito na tinatawag na Samsung God Stone. Gayunpaman, ang 3 star na batong Diyos na ito ay may espesyal na tungkulin sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng batas. Ang pagtitipo ng sapat na bilang ng 3 star na mga banal na bato, at pagkatapos ay ang pagkuha ng 3 star na banal na kapangyarihan, ay maaaring makamit ang espesyal na epekto ng pagkondensasyon ng kapangyarihan ng batas. Nang bibili na sana si Yezuan, narinig niya ang huni ng mga tao sa di kalayuan. Umalis ka, lumayo ka para kay Lao Su. Nandito na ang young master ng pamilya ni Yekalin. Bahay ni Ikarin. Bahagyang sumimangot si Yezuan, at sinabi na ni Uyangzo kay Yezuan, walang alam si Brother Ye, ang pamilyang Yekalin na ito ay isang napakalakas na pamilya, at ang pamilyang Yekalin na ito ay may makapangyarihang pamilya sa antas ng Diyos. Ito ay itinuturing na nangingibabaw sa lugar na ito, at ang kaakibat na lungsod ng Shuyo Cave Mansion ay pag-aari din ng pamilya Yekalin. Mukhang maganda ang kanyang lakas, ngunit walang pakialam si Yezuan kung ano ang kanyang background. Sa oras na ito, ang grupo ng mga tao ay nakarating na kina Yezuan at Uyangzo, at ang iba ay nagmamadaling gumalaw, ngunit si Yezuan ay hindi natinag. Kabanata 2436 ang young master ng pamilya ni Yekalin. Anak, kung hindi mo mahanap ang kamatayan, umalis ka sa daan, alam mo kung sino ang nandito. Isang lalaking nakadog ang tumakbo sa gilid ni Yezuan. Malinaw na mas mahina lamang siya kaysa sa pang-anim na ranggo na hari ng Diyos, ngunit wala siyang kahit katiting na takot nang makita niya sina Yezuan at Uyangzo, dalawang makapangyarihang Diyos. Pagkatapos ng lahat, kinakatawan niya ang young master ng pamilya Yekalin, na hindi maglakas loob na makinig sa kanya. Pero ngayon, nagkataon na nakatagpo siya ng ganoong tao. Hindi man lang nag-abalang pansinin ni Yezuan ang lalaking ito. Dahil naghahanap siya ng gulo, paano matatakot si Yezuan? Nang makitang hindi natinag si Yezuan, halatang inis na inis ang lalaking nakadog. Nakapulot pala siya ng letigo at hinampas kay Yezuan. Nakuha, sa isang malutong na tunog, syempre, natural na imposibleng matamaan si Yezuan, ngunit sa halip, ang taong nagbukas ng tindahan ay binugbog hanggang mamatay. Gayunpaman, kitang-kita na ang pamilya Yekalin ay labis na nangingibabaw. Kahit na pinatay ang kanilang mga katulong sa lugar, hindi lamang walang tumigil, ngunit ang mga tao sa kanilang paligid ay umiwas muli ng ilang hakbang. Nang makita ng pamilya na may napatay siya, hindi lang siya nagkaroon ng kahit na katiting na takot, siya pa ay nagmamayabang, sinulyapan ang lalaki, at walang pakialam na sinabi, "You deserve to die, dare to stand in the way of our young master, I see you. I just don't want to live anymore." Pagkatapos sabihin ito, muling iwinagayway ng miyembro ng pamilya ang kanyang letigo, tumangay kay Yezuan, at sabay na sinabi, "At ikaw, maglakas loob na hamarang sa landas ng young master, patayin si Wash." Tuldok. Ang letigo ay palapit ng palapit kay Yezuan, at maraming tao sa paligid ang nagpapakita na ng hindi mabata na mga ekspresyon. Sa katunayan, natural na may ilang malalakas na lalaki na kayang talunin ang pamilyang ito. Gayunpaman, ito ang pamilya ni Yekalin, at ito ay si Yekalin.
Ang pinakamamahal na alipin ng Young Master, kaya walang maglalakas loob na kumilos laban sa kanya. Sa makatuwid, naisip lamang ng mga tao sa kanilang mga puso na ang isa pang lalaki ay natatakot na mamatay sa ilalim ng nakamamatay na letigo na ito. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, isang eksenang ikinagulat nila ang nangyari. Nang malapit ng tamaan ng letigo si Yezuan, narinig niyang bumulala si Yezuan, "Umalis ka." Sa isang iglap, isang mahabang espada ang dumiretso sa lingkod na iyon, isang ika-6 na ranggo na mid-level God King, nakalaban ni Yezuan, si Megatron ang may control sa Excalibur, at ang tao ay hindi man lang nag-react. Napugutan na ito ng ulo. Pinatay. Bukod dito, ang katulong ng pamilya ni Yekalin ang namatay, at ang mga nakapalibot na mythical beast ay labis na natakot, at maging ang ilan sa mga mythical beast ay natakot kaya nalantad nila ang kanilang mga katawan. Dapat silang matakot, ito rin ang miyembro ng pamilya ni Karen, ang pamilya ni Ye Karen. Sa lungsod na ito na nakadikit sa Shuiyudong Mansion, sino ang maglalakas loob na guluhin ito? Sa sandaling ito, isang galit na boses ang tumunog, "Dam, nang ahas kang patayin ang pamilya ko, patayin sila para sa akin." Sa isang iglap, isang malaking grupo ng mga katulong ang sumugod muli at sumugod kay Yezuan, halatang gustong patayin si Yezuan. Si Yezuan ay hindi natatakot, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag. Sa katunayan, si Yezuan ay mayroon ng ideya sa kanyang puso, at nakita ko ang mga kasambahay na iyon na tumatakbong ligaw at direktang sumugod kay Yezuan, ngunit hindi sila nilabanan ni Yezuan ng direkta. Sa halip, ito ay patuloy na umiiwas, at ang bawat pag-iwas ay partikular na umiiwas patungo sa mga lugar na maraming tao. Ang mga Yekalin family servant na ito ay kadalasang talamak. Paano sila nakakapang-asiwa ng labis, galit pa rin silang umaatake. Boom! 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 Sunod-sunod na malalakas na pag-atake ang sumiklab, na walang epekto kay Yezuan, ngunit ang mga dumadaan sa kanilang paligid ay nagkaroon ng malas. Gayunpaman, sa maikling panahon, mahigit 100 ng tao ang dumanas ng sakuna. Maaaring maiwasan ito ng mga ordinaryong dumadaan, ngunit ang mga hayop na nakatira dito, o nagbukas ng mga tindahan dito, ay hindi madaling makaiwas. Isang mythical beast na nagbukas ng weapon shop ang sumisigaw. Ngayon lang, hindi lang siya nasugatan ng katulong ni Yekalin, kundi sinira rin ang kanyang tindahan. Si Yezuan ay sadyang kumilos na sobrang nahihiya at patuloy na umiiwas. Walang pakialam ang mga katulong na iyon at hinabol si Yezuan, sinira at nasugatan ang mga dumadaan sa daan. Ngumiti si Yezuan, ito ang gusto niyang resulta. Biglang bumaril si Yezuan, at ang Excalibur sa kanyang kamay ay lumipad sa isang iglap sa ilalim ng kontrol ni Megatron, direktang pinugutan ng ulo ang isang utusan ng pamilya ni Yekalin. Bukod dito, si Uyang Zhu, na nagtatago sa dilim, ay nakuha na si Yezuan, at pinaalis ang isang banal na hayop. Dahil sa kaguluhan, maraming tao ang hindi naiintindihan ng proseso, ngunit nakita nila ito. Iyon ay, ang mythical beast na nanunood ng play ay sinunggaban ng isang patay na miyembro ng pamilyang Yekalin. Naglakas loob kang patayin ang aking pamilyang Yekalin. Isang katulong sa paligid ang nakakita ng ganoong resulta, at agad na sumigaw, at akmang susugurin ang taong iyon. Nataranta ang lalaki at malakas na sinabi, hindi ako talaga. Gayunpaman, paanong ang mga tagapaglingkod ng pamilya ni Yekalin ay labis na nagmamalasakit, at hinahampas na lamang ang ulo ng lalaki, at kasabay nito ay winasak ang pagkadyos ng lalaki. Bahagyang ngumiti si Yezuan, at ipinagpatuloy ang kanyang mga aksyon, umiiwas habang lumilikha ng kaguluhan, at, sumunod, hindi niya pinatay ang mga tagapaglingkod na iyon, ngunit sinugitan lamang sila. Sa pakikipagtulungan ni Uyang Zhu, sa ilang sandali, ang mga dumadaan ay nagsimulang makipaglaban sa mga miyembro ng pamilya ni Yekalin upang mabuhay. Damn, you untouchables, you dare to offend the majesty of this young master. Kill me, kill them for me. Muling nagsalita ang tinaguriang young master ng pamilya Yekalin. Nang marinig ito, hindi na makapaghintay si Yezuan na purihin ang young master ng pamilya ni Yekalin. Ito lang ang kanyang kakampi, hindi ang kanyang kalaban. Siya ay may taset na pag-unawa sa kooperasyong ito. Nang marinig ang mga salita ng batang Panginoon ng pamilya ni Yekalin, ang mga katulong na iyon ay walang pakialam,
at agad nilang iginalaw ang kanilang mga kamay patungo sa mga taong nakapaligid sa kanila. Dapat mong malaman na ang kanilang pamilya Yek-Alin ay palaging laganap sa kaakibat na lungsod na ito, ang pagpatay ng ilang tao ay isang normal na bagay. Pagkatapos ng lahat, ang Demon God Realm ay mas makapangyarihan kaysa Kunlun God Realm. Wala talagang ganyan. Ang daming rules. Sa oras na ito, sa sandaling kumilos ang mga tagapaglingkod na ito, ang mga banal na hayop na ayaw pugutan ng ulo ay natural na lalaban. At si Yezuan ay agad na sumigaw, ano pa ang hinihintay mo? Ang pamilya ni Yek-Alin ay hindi nagbibigay sa atin ng paraan upang mabuhay, handa ka bang patayin sila sa kanilang kalooban? Sabay tayong kumilos, para sa ating sariling buhay, para sa ating sariling kapakanan, buhay. Ang boses ni Yezuan ay natural na pumukaw sa ingay ng hindi mabilang na mga tao. Kung tutuusin, kitang-kita na ang kasalukuyang sitwasyon. Ang pamilyang Yek-Alin ay handa ng patayin. Kung hindi sila lumalaban, wala talagang paraan para mabuhay. Sige, sabay na tayo, mamatay man tayo, hindi tayo magiging walang kwenta. Sabay tayong lalaban sa kanila. May tumugon ng malakas kay Yezuan. At sa una, natural na magkakaroon ng pangalawa. Maya-maya, sunod-sunod na ang boses sa buong kalye. Paano mapalampas ni Yezuan ang magandang pagkakataon? Kung hindi siya gagawa ng hakbang sa oras na ito, maghihintay siya. Sa panahong ito, magulo na ang mga lansangan. Bilang karagdagan sa patuloy na pagsisikap ni Yezuan na lumikha ng bagong kaguluhan, sa isang iglap, hindi banggitin ang kalyeng ito, maging ang mga nakapaligid na kalye ay nagdulot ng kaguluhan. Kabanata 2437, pumunta sa Shuyo Cave House. Napansin ng mga katulong ng pamilya ni Yek-Alin ang abnormalidad. Kung tutuusin, normal lang sa kanila na pumatay ng iilang tao sa subsidiary na lungsod na ito noon, ngunit ngayon, ang mga hindi mahawakang ito ay naglakas loob na labanan sila, na sadyang hindi mabata. Gayunpaman, mayroon ding matatalinong tao na alam na hindi ito ang panahon para makipag-away. Kung tutuusin, kung may pagkakamali man ang Young Master, kakayanin nila. Gayunpaman, gusto nilang pakalmeyan ang kaguluhan ngayon, gaano ito kadali. Si Yezuan ay patuloy na naglalakad sa gitna ng karamihan, kinokontrol ni Megatron ang Excalibur, at papatayin ng isang tao paminsan-minsan, at lahat ng pagpugot ng ulo ay mga ordinaryong dumadaan na hindi kasali sa kaguluhan. Isa-isang pinugutan ng ulo ang mga dumadaan, at natural na nagdulot ng mas maraming tao ang nasangkot sa whirlpool dahil sa magulong sitwasyon sa paligid. Sa katunayan, alam ng pamilyang Yek-Alin na hindi sila tinatanggap sa subsidiary na lungsod na ito, kaya kapag naglalakbay sila ng casual, daan-daang gwardya ang kanilang dadalhin. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay ang daan-daang mga gwardya ay hindi sapat. Ang mga gwardya na ito ay walang halaga kumpara sa magulong pulutong. At dahil sa epekto ng karamihan, kailangang bantayan sila ng mga gwardya na ito ng husto, upang hindi masakta ng Young Master. Ang mga contradiction ay lumitaw na, at hindi ganoon kadaling makipagkasundo, hindi pa banggitin, sinadya ni Yezuan na naghahanap ng gulo doon. Nagdudulot ng kaguluhan si Uyangzu ayon sa utos ni Yezuan, ngunit bigla siyang hinayla ni Yezuan. Halika, na, sabi ni Yezuan kay Uyangzu, bakit mo gustong umalis? Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang kapaki-pakinabang sa atin. Paano kung patayin muna ang Young Master ng pamilya Yek-Alin? Natigilan si Yezuan sa mga salita ni Uyangzu. Hindi inaasahan ni Yezuan na magiging matapang si Uyangzu para patayin ang Young Master ng pamilya ni Yek-Alin. Pagkatapos ng lahat, ang pagpaslang kay Young Master Yek-Alin ay hindi maiiwasang magdulot ng maraming hindi kinakailangang problema para sa kanya. Gayunpaman, ang kasalukuyang kaguluhan ay nakamit ang epekto na inaasahan ni Yezuan, kaya bakit dapat magkaroon ng higit pang mga kaguluhan? Ang plano ni Yezuan ay talagang napakasimple. Ito ay para guluhin ang loob ng Monster Race God's Domain. Siyempre, ito ay nasa kaakibat lamang na lungsod ng Shuyo Cave Mansion. Sa pagkakataong ito, sinusubukan lang ni Yezuan ang espada. Si Yezuan ay mayroon ng kumpletong plano sa kanyang puso, at gusto niyang gawing hindi mapakali ang loob ng Monster Race God Realm. Sa makatuwid, ang panukala ni Uyangzu na patayin si Young Master Yek-Alin ay hindi na kailangan para kay Yezuan. Okay, napakaganda ng resulta ngayon, ano pa,
kahit hindi na natin kailangan kumilos, hindi mabubuhay ang Young Master. Napangiti si Yezuan dahil nakita niya na marami ng mga Diyos sa kaharian ng mga Diyos, at maging ang mga powerhouse sa kaharian ng mga Diyos ay sangkot sa sibil na alitan na ito. Ang ilang mga tao ay umaasa na makakuha ng mga benepisyo sa pamamagitan ng pagtulong sa pamilya Yekalin, ngunit mas maraming tao ang hindi na kayang pigilan ang galit sa kanilang mga puso, kaya direkta nilang inaatake ang pamilya Yekalin. Sa ganitong paraan, direkta itong humantong sa santukan sa pagitan ng dalawang puwersa sa subsidiary o lungsod na ito. Ang mga tao sa magkabilang panig ay namula pa nga ang mata, at habang sila ay pumatay, mas maraming tao ang nasasangkot. Ang kaguluhan sa lungsod na nakakabit sa Shuyu Cave Mansion, natatakot ako na hindi ganoon kadali ang huminahon. Kinuha ni Yezuan si Uyangzu at mabilis na umalis dito. Hindi nagtagal pagkaalis nila, libu-libong mga gwardya ng pamilya, mga kasambahay, at mga katulong ang nagmadaling lumabas mula sa pamilyang Yekalin. Ang mga taong ito ay nakatanggap ng impormasyon at sumugod upang suportahan ng malaman nila na ang Young Master ay nakulong. Sa sandaling sumali ang mga taong ito, hindi na ito magiging kapaki-pakinabang maliban sa pagpapalaki ng salungatan. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yezuan, ang buong kaakibat na lungsod ay nagkagulo. Hindi nagtagal, namatay ang Young Master sa kamay ng isang malakas na lalaki. Kapag namatay na ang Young Master ng pamilya Yekalin, paanong hinayaan na lang ito ng pamilya Yekalin? Kaya nagpatuloy ang labanan ng maraming araw nang walang tigil. Siyempre, hindi maiwasang kumalat ang balita. Ang labas ng mundo ay may iba't ibang reaksyon sa balita. Nadama ng ilang tao na ang mga pariah na iyon ay hayagang naghimagsik laban sa makapangyarihang pamilyang Yekalin, at sila mismo ang nililigawan ng kamatayan. Ang iba ay nadama na ang pamilya Yekalin ay labis. Ngunit anuman ang mangyari, ang layunin ni Yezuan na paigtingin ng tunggalian ay nakamit. Pagkalipas ng 5 araw, muling dumating ang isang lalaki at isang babae sa subsidiary na lungsod na ito. Sa oras na ito, ang mga kaakibat na lungsod ay halatang depressed ng husto, at mas kaunti ang mga pedestrian sa mga lansangan. May mga labi pa ng mga labanan na natitira sa maraming lugar. Ang dalawang ito ay walang alinlangan na sina Yezuan at Uyangzu. Sa oras na ito, may ngiti si Uyangzu sa kanyang mukha. Si Uyangzu ay lubos na nasisiyahan sa resulta. Pagkatapos ng lahat, imposibleng magkasundo ang mga salungatan sa pagitan ng sangkatauhan at ng mga banal na hayop sa Demon God Realm. Siyempre, ang lahi ng tao sa Demon God Realm ay umaasa na ang lahat ng Divine Beast ay maaaring mamatay sa magdamag. Pagkatapos ng lahat, doon lamang sila makakaligtas, kalawakan. Bagamat ang gayong ideya ay halos imposibleng makamit, hindi ito makahahadlang sa taos-pusong kaligayahan ni Uyangzu dahil sa mga kaguluhan sa mga kaakibat na lungsod at pagbagsak ng napakaraming makapangyarihang tao mula sa Demon God Realm. Para kay Yezuan, wala siyang naramdaman. Pagkatapos ng lahat, para kay Yezuan, ito ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang plano, kaya't si Yezuan ay walang pakialam sa pagkamatay ng mga banal na hayop na ito. Kahit ilang beses siyang mamatay, tahimik lang itong pinanood ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, tila natahimik ang buong kaakibat na lungsod. Dahil sa mahusay na paglilinis ng pamilya Yekalin, maraming mythical beast ang pinugutan ng ulo o piniling umalis dito. At ang pagdating ni Yezuan ay hindi na malugod na tinatanggap tulad ng dati, at ang mga taong nanatili ay tumingin lang kay Yezuan ng walang pakialam. Siyempre, walang pakialam si Yezuan. Sa pagkakataong ito, dumadaan lang si Yezuan. Ito ay isang kaakibat na lungsod, at ito ang tanging paraan sa Shuyu Cave Mansion. Kung hindi, hindi pupunta rito si Yezuan. Napakabilis ni na Yezuan at Uyangzu, at hindi nagtagal ay dumaan silang dalawa sa subsidiary na lungsod na ito. Sa oras na ito, nakarating na silang dalawa sa labas ng Shuyu Cave Mansion. Ang Shuyu Cave Mansion ay isang konsentrasyon ng mga henyo, at ito ay isang kilalang cave mansion sa Demon God Realm. Sa ganitong paraan, medyo mahigpit din ang inspection. Ang mga taong hindi kwalipikadong pumasok dito ay ganap na walang pagkakataong makapasok. Hindi nakalayo sina Yezuan at Uyangzu bago sila pinigilan ng mga ito. Tumigil ka, ipakita mo ang iyong token. Tumangala si Yezuan, tumingin sa dalawa at nagtanong, anong tanda?
Ang isa sa kanila ay tumingin kay Ye Zuan at mahinang nagsabi, bakit kayong dalawa dito? Kung pupunta kayo upang mag-aral, pagkatapos ay ipakita ang inyong token ng imbitasyon, kung kayo ay bumibisita, pagkatapos ay ipakita ang inyong tanda ng pagbisita. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, walang pakialam na sinabi ni Uyang Zu, nandito tayo para pumatay, hindi ba kailangan nating ipakita ang tanda ng pagpatay? Napaawang ang bibig ni Ye Zuan. Ang Uyang Zu na ito ay medyo direkta. Kabanata 2438, matanda na humaharang sa daan. Sino ang nakakaalam? Ang dalawang gwardya mula sa Shuyu Cave Mansion ay nagkatinginan at nagtawanan. Haha, dalawang maliit na manika, narito ba sila para pagtawanan sila? Halika sa aking Shuyu Cave Mansion para pumatay. Ito ang pinakakawili-wiling bagay na narinig ko. Ito ay isang biro. Joke ba talaga? Bigla akong nakakita ng isang kislap ng malamig na liwanag, at ang lalaking tumatawa na mayabang ay biglang tumigil sa pagtawa, at tanging takot ang nasa kanyang mga mata, dahil ang malamig na liwanag na iyon ay kumitil na sa kanyang buhay. Tuldok tuldok tuldok. Ikaw, sino ka? Matinong tao din ang natitirang bantay. Kung kayang patayin ni Ye Zuan ang kanyang kasama sa loob ng ilang segundo, natural na mapapatay niya ito sa loob ng ilang segundo. Sa makatuwid, sa oras na ito, hindi siya nakatakas, dahil alam na alam niyang hindi siya makakaalis. Hindi man lang pinansin ni Ye Zuan ang lalaki. Pagkaraan pa lamang ng mga salita ng lalaki, na-control na ni Megatron ang Excalibur at lumipad pabalik, na direktang pinatay. Matagal ko nang sinabi sa iyo na nandito tayo para pumatay, at hindi ka naniniwala, hindi nakakagulat na tayo. Mahinang sabi ni Uyang Zu. Hindi ito gaanong pinansin ni Ye Zuan, at sa isang kaway ng kanyang kamay, direkta niyang nilamon ang dalawang Divine Beast Guard kasama ang kanilang Qiankun Ring. Matapos gawin ang lahat ng ito, nagpatuloy sina Ye Zuan at Uyang Zu. Sa daan, masasabing magkakasamang papatayin ang sinumang makakita sa kanila. Bagamat ang Shuyu Cave Mansion ay isang malaking konsentrasyon ng mga henyo sa Demon God Realm, paano magiging kalaban ni Ye Zuan ang mga General Guard? Hindi nagtagal bago siya lumabas ng Shuyu Cave Mansion, at sa oras na ito, sa wakas ay nakilala ni Ye Zuan ang isang malakas na lalaki, isang elder ng Shuyu Cave Mansion. Sa oras na ito, si Ye Zuan, tulad ng dati, ay pinatay ang dalawang gwardya sa kalooban. At sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Bold, sino ka ba, na nangangahas na pumatay ng mga tao sa aking Shuyu Cave Mansion, dahil ba ayaw mong mabuhay? Kasabay ng boses na ito, tatlong figure ang direktang nahulog. Nakita ko ang isang divine beast na may ulo ng tao na may hawak na parang mace na magic weapon, ngunit sa likod niya, may dalawang disguised na divine beast na nakasuot ng asol na damit. Ang human bull-headed beast na ito ay ang law enforcement elder ng Shuyu Cave Mansion. Originally, dumaan lang ako dito, pero ayokong ma-encounter ang eksenang pinugutan ni Ye Zuan ang guard. Bahagyang natigilan si Uyang Zu sa biglaang pagsulpot ng tatlo, ngunit hindi siya natakot. Tumingin sa tatlo, sinabi ni Uyang Zu, tatlo pa ang mamamatay. Sa daan, sadyang sinanay ni Ye Zuan si Uyang Zu, at hinayaan din si Uyang Zu na pumatay ng ilang nagbabagong divine beast na may average na lakas. Siyempre, kadalasan ay si Ye Zuan ang may gawa nito. Sa oras na ito, nang makita ang tatlong taong ito, tinanong lang ni Ye Zuan ang system, tuklasin ang lakas ng tatlong taong ito. Ding, sinenyasan ka ng system na tukuyin ang target, isang first-rank middle-level God King level na Shuyu Cave Mansion Elder, at dalawang 7th rank high-rank God King level na Shuyu Cave Mansion Guards. Katamtaman ang lakas, masasabing may sapat na kumpiyansa si Ye Zuan para patayin ang tatlo. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi kumikibo si Ye Zuan, ngunit sinabi kay Uyang Zu, Go, itong tatlong taong ito, ipaubaya ko ito sa iyo. Kung tutuusin, si Uyang Zu ay isang mataas na ranggo na Diyos na emperador sa tuktok ng ika-9 na ranggo, ngunit dahil lamang siya ay nakakuha ng lakas at walang supernatural na kapangyarihan na may halaga, na siya ay tila kulang sa lakas. Ngunit walang duda na ang pinakamahusay na paraan para mapahusay ang lakas ay ang lumaban, kaya hahayaan ni Ye Zuan na kumilos si Uyang Zu. Gusto ni Ye Zuan na mag-ehersisyo ang Uyang Zu.
si Uyang Zhu ay nagkaroon na ng hindi kapani-paniwalang tiwala kay Ye Zuan. Alam niya sa kanyang puso na dahil hinayaan siya ni Ye Zuan na kumilos, natural na nangangahulugan ito na halos may kapangyarihan siyang patayin silang tatlo. Kaya naman, walang pag-aalinlangan, hinugot niya ang kanyang sable at sumugod, umakyat. Ang saber na ito ay isang magic weapon na ibinigay sa kanya ni Ye Zuan. Ito ay natural na mas masahol pa kaysa sa Excalibur, ngunit hindi ito masama. Patayin. Nagpakawala si Uyang Zhu ng mapanuksong inumin, at ang banal na espada sa kanyang kamay ay nalaslas ng isang hampas. Hindi natakot ang matanda, ngunit sa isang alon ng kanyang mace, nilabanan niya ang suntok ni Uyang Zhu. Kasabay nito, ang hindi mabilang na matutulis na tinek sa mace ay biglang pumutok sa isang sinag ng liwanag, na pumuno sa buong kalangitan sa isang iglap. Ang matalim na sinag na mga anino na iyon, nang walang pag-aalinlangan, ay direktang inatake si Uyang Zhu. Kinokontrol ng Megatron ang dalawang Excalibur para palibutan si Ye Zuan, ngunit hindi natinag si Ye Zuan. Kung si Uyang Zhu ay isang 9th rank high-level God Emperor Realm, hindi niya maiwasan ang isang first-grade middle-level God Emperor Realm Shuyo Cave Mansion Elder, kung gayon ay iisipin pa ni Ye Zuan na hindi siya linangin. Sa oras na ito, ang mukha ni Uyang Zhu ay solemn. Ang mahiwagang sandata sa kanyang kamay ay lumipad pataas at pababa, at sa parehong oras, isang sinag ng liwanag ang lumiwanag sa kanyang katawan, na siyang kapangyarihan ng batas na natanto ni Uyang Zhu. Ito lang ang batas, kahit si Ye Zuan ay medyo kakaiba. Ang kapangyarihang batas na ito ay hindi anumang kapangyarihang batas na pinagkadalubhasaan ni Ye Zuan, at ito ay napakabihirang. Ang pinagkadalubhasaan ni Uyang Zhu ay naging batas ng bilis ng liwanag. Dahil dito ang pangalang Si, ang kapangyarihan ng batas na ito ay ang kaharian ng liwanag. Ang bilis ng liwanag ay napakabilis na, at ang kaharian ng liwanag ay ang magbigki sa kapangyarihan ng liwanag sa loob ng isang tiyak na saklaw, at maaari itong patuloy na bumilis, kahit 100 beses, 1,000 beses, 10,000 beses ang bilis ng liwanag. Ang bilis na iyon ay mas mabilis kaysa sa teleportasyon, at mas nakakatakot kaysa sa kapangyarihan ng batas ng kalawakan. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng batas ng kaharian ng liwanag ay iba sa kapangyarihan ng batas ng kalawakan, o ang kapangyarihan ng ibang mga batas. Ito ay isang espesyal na puwersa ng batas na maaaring mapanatili ang pinakamataas na bilis at magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa pagsikat ng liwanag ng batas, ang anyo ni Uyang Zhu ay naging isang sinag ng liwanag, isang mahiwagang liwanag na kahit na ang divine sense ay hindi matukoy, lalo pa ang mata. At kasabay nito, inilunsad din ang hindi pa masyadong mature na kaharian ng liwanag ni Uyang Zhu. Ang nakakatakot na bilis ay naging pinakakanais-nais na paraan ng pag-atake. Kahit na ang espiritual na kahulugan ng matanda ay napakalakas, naabot na nito ang paunang hula. Ngunit sa isang kisap mata, siya ay binaril sa lupa. Dahil, sa isang kisap mata, naglunsad si Uyang Zhu ng daan-daang pagsalakay. Siyempre, kasabay ng pagkahulog ng matanda, ang pagbagsak ng dalawa pang gwardya. Itinigil ni Uyang Zhu ang kanyang mga gamit at tumingin kay Ye Zuan na may tubig na mga mata. Natural na naiintindihan ni Ye Zuan kung ano ang gusto niyang ipahayag, bahagyang tumango, at mahinang sinabi, sa pagkakataong ito, okay na ang performance. Salamat, Kuya Ye. Pinigilan ni Uyang Shakyang ang pananabik sa kanyang puso at tuwang-tuwang sinabi. Gayunpaman, kahit na hindi naging mabagal si Uyang Zhu sa pagpatay sa nakatatanda, binigyan pa rin ito ng oras ang nakatatanda na magpadala ng senyales. Sa oras na ito, sa Shuyu Cave Mansion, natanggap na ang hudyat ng pagsalakay. Gayunpaman, dahil ang oras ay masyadong maikli, ang matanda ay nagkaroon lamang ng oras upang ipadala ang senyales ng pagsalakay, ngunit hindi niya sinabi kung saan o kung sino ito. Sa makatuwid, sa Shuyu Cave Mansion, maaari lamang tayong maging mapagbantay, ngunit wala tayong ideya kung saan nanggagaling ang panganib. Lalo na nang ma-detect ang hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga gwardya na iyon, naging lubhang mapagbantay ang Shuyu Cave Mansion. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay ni Ye Zuan, ang katawan ng tatlong tao kasama ang kanilang singsing na tiyankon ay nilamon ni Ye Zuan. Ding, ang sistema ay nagudyok, ang host ay nakalusot, at ang kasalukuyang first-rank middle-level God Emperor
Sa hindi inaasahan, ang elder na ito ay isa ring powerhouse sa Middle God Emperor realm, at itinaas lang niya si Yezuan ng isang level. Siyempre, hindi rin ito pinansin ni Yezuan. Napagpasyahan na ni Fan Yezuan sa kanyang puso na kung gusto niyang lumaban ng husto sa Demon God realm na ito, hindi magiging mahirap na pagbutihin ang kanyang kaharian. Hindi nagtagal, naghalo na ang dalawa sa Shuyo Cave Mansion. Kabanata 2439 na wasaki ng samahan at ang ninuno. Sa oras na ito, isang grupo ng mga henyo at mga hayop mula sa Demon God realm sa tirahan ng kuweba ay nag-aaral tulad ng dati. Siyempre, paminsan-minsan ay may mga taong nag-uusap ng pagkain doon. Tila ang mga powerhouse ng Demon God realm ay naghahanap ng pagkain ng higit pa kaysa sa powerhouses ng Kunlun God realm. Gayunpaman, ang pagkain sa kanilang mga bibig ay palaging hindi mapaghihiwalay sa isang salita, iyon ay ang lahi ng tao. Sa mata ng mga hayop ng Demon God realm, ang lahi ng tao lamang ang pinakamasarap na pagkain. Ang mga salitang iyon ay magpapakumbinsi lamang kay Yezuan sa kanyang puso na si Yezuan ay walang ginawang mali sa pagpatay sa malakas at kay Tiancheng ng Demon God realm. Sa oras na ito, kumislap ang figure ni Yezuan, at siya ay naging isang henyo mula sa Demon God realm. Ang Divine Sword ay biglang inilagay sa leeg ng lalaki ng walang babala. Kung tutuusin, noong araw na iyon, hindi niya akalain na sa Shuyo Cave Mansion na ito, may gustong pumatay sa kanya. Ano ang susunod kong sasabihin, ano ang isasagot mo, ngunit may pag-aalinlangan, mag-ingat ka sa iyong buhay. Mahinang sabi ni Yezuan sa lalaki. Walang pag-aalinlangan ang lalaki, at muli itong tumango. Tinatanong kita, ano ang nangyari sa banal na anak sa Demon God realm? Alam ni Yezuan na si Luoluo ay tila itinuturing na isang banal na anak. Siyempre, maaaring may iba pang mga pangalan, ngunit ang kahulugan ay magkatulad. At hindi natuntun ni Yezuan ang kinaroroonan ni Luoluo, dahil mismo sa pagkakakilanlan ng banal na anak. Bumalik sa mga nauna. Ang banal na anak ay ang tawag ng ninuno ng aking Demon God realm. Tanging ang henyo na pinili ng ninuno ang matatawag na banal na anak at magtamasa ng walang katapusang kaluwalhatian. Bagamat hindi alam ng taong iyon kung bakit biglang nagtanong ng ganoong tanong si Yezuan, pagkatapos ng lahat, tungkol sa anak ng Diyos, iyon ay isang bagay na alam ng lahat sa Demon God realm. Gayunpaman, dahil nagtanong si Yezuan, hindi siya nang ahas na itago ito. Ang henyo na pinili ng mga ninuno. Kumunot ang noo ni Yezuan. Sa katunayan, inimbestigahan na ni Yezuan kung ano ang banal na anak na ito noon, ngunit tila walang nakakaalam tungkol dito. Kahit na ginawa niya, may iba't ibang bersyon. Sa hindi inaasahan, pagdating ko sa Demon God realm sa pagkakataong ito, ang sagot na nakuha ko ay talagang may kaugnayan muli sa ninuno. Bagamat hindi naiintindihan ni Yezuan ang tinatawag na ninuno, hindi niya ito narinig. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring misteryosong dugo si Yezuan sa kanyang mga kamay. Sa simula, nang pinasabog ni Yezuan ang dugo, narinig niyang sumigaw ang mga tao sa Demon God realm tungkol sa pagbabalik ng ninuno. Sa madaling salita, tila napaka-importante at misteryoso ng ninuno na ito sa Demon God realm. Sa oras na ito, kapag narinig muli ni Yezuan ang pagbanggit ng ninuno, hindi may iwasang maguluhan si Yezuan. Ano ang ninuno? Hindi makatiis, direktang nagtanong si Yezuan. Hindi mo nga kilala ang nuno. Sa hindi inaasahan, ang munting buhay ay malinaw na nasa mga kamay ni Yezuan, at ang halimaw ay naglakas loob na magtanong kay Yezuan. Gayunpaman, agad na napagtanto ng taong ito na siya ay mali, kaya't agad siyang nagpatuloy. Ang ninuno ay ang pinagmulan ng aking demonyong Diyos na kaharian. Ayon sa alamat, ang bawat lahi ng mga gawa-gawang hayop ay may makapangyarihang ninuno, at ang kapangyarihan ng ninuno ay ang kapangyarihan ng bawat lahi sa aking demonyong Diyos na kaharian. Ang pinagmulan ng mga espesyal na lahi na supernatural na kapangyarihan, ang mga talento ng lahi na pinakamahuhusay sa ating lahat. Kahit na ang mga ninuno ay nawala daan-daang milyong taon na ang nakalilipas, ang kapangyarihan ng mga ninuno ay nasa lahat ng dako, at, halos paminsan-minsan, may isang tao na magkakaroon ng makapangyarihang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga pagpapala ng mga ninuno. Narinig ko na may mga taong sumusubok na ang kapangyarihan ng mga ninuno ay bumalik, ngunit hindi ko alam kung ito ay totoo o hindi.
Ang lalaki ay patuloy na nagkukwento, ngunit si Yezuan ay nag-isip ng ibang puwersa. Wasakin ang organisasyon. Masasabing si Yezuan, na may isang dumadagandong na saloobin, ay inalis man lang ang organisasyon ng Annihilation mula sa Kunlun God Realm, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang organisasyon ng Annihilation ay ganap na nawala. Sa katunayan, ang Extermination Organization ay mayroon pa ring natitirang kapangyarihan sa ibang mga domain ng Diyos. Gayunpaman, ang mapanirang organisasyong ito ay walang kinalaman sa kapangyarihan ng ninunong ito. Sa ibabaw ay tila walang relasyon sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, hindi mabilang na beses na nilaro ni Yezuan ang organisasyon, ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi kailanman magiging ganoon kadali ang pagsira sa organisasyon. Pagkatapos ng lahat, ang organisasyon ng pagpuksa ay hindi sinusubukan na ipatawag ang ilang mahiwagang kapangyarihan, ngunit mayroon ding tinatawag na seremonya ng pagbabalik ng ninuno. Posible bang magkaroon ng isang uri ng koneksyon sa pagitan ng dalawa? Si Yezuan ay hindi kilala ngayon. Gayunpaman, alam ni Yezuan sa kanyang puso na hindi mahalaga kung ang organisasyon ay nawasak o ang mga ninuno, hindi sila dapat payagang lumitaw. Pagkatapos ng lahat, sila ay lubhang kasamaan. Ngunit kung talagang tinatawag ng Extermination Organization ang kapangyarihan ng mga ninuno ng mga demonyong Diyos, gagawin itong hindi maintindihan si Yezuan. Dapat mong malaman na ang mga miyembro ng organisasyon ng pagpuksa ay halos lahat ng lahi ng tao. At walang direktang koneksyon sa Demon God Realm. Ang dalawang hindi magkaugnay na puwersa ay lahat ay nag-iisip tungkol sa kapangyarihan ng ninuno, na hindi maaaring payagan ni Yezuan na baliwalain ito. Ayos lang naman. Walang alam si Yezuan tungkol sa kapangyarihan ng mga ninuno, at kakaunti ang nakakaalam nito. Kahit na may naririnig siya, isa lamang itong maalamat na pag-iral. Walang makatitiyak kung may kapangyarihan ang mga ninuno. Inalis ni Yezuan ang kanyang pag-aalinlangan at nagpatuloy sa pagtatanong sa lalaki, saan ko mahahanap ang kinaroroonan ng banal na anak. Agad na tumigil ang lalaki sa pagdaldal, ngunit nag-aalangan na sinabi, maglakas loob na tanungin ang mga nakatatanda, sinong banal na bata ang gusto mong hanapin? Ilang mga banal na bata ang naruroon sa kabuuan, ito ay palaging lihim. Ayon sa mga sabi-sabi, hanggat mayroong isang pamilya sa Demon God Domain Divine Beast, magkakaroon ng isang banal na bata. Ngunit ang bawat banal na bata ay nananatili sa parehong lugar. Karamihan sa mga banal na bata ay lihim na binabantayan ng kanilang sariling angkan, at ang ilang mga banal na bata ay kinokontrol ng Panginoong Diyos, at ilang mga banal na bata ay nasubok sa pamamagitan ng kanilang lakas, at sila ay patuloy na gumagala. Ang ganoong sagot ay labis na hindi nasisiyahan kay Yezuan, dahil ang pagsasabi nito ay parang walang sinasabi, at hindi ito makakatulong kay Yezuan. Bagamat ang taong ito ay napaka-cooperative, sa kasamaang palad, ang balitang alam niya ay tila hindi ang gusto ni Yezuan. Sa makatuwid, sa pag-iisip kay Yezuan, direktang kinokontrol ni Megatron ang Excalibur at pinatay ito ng walang pag-aalinlangan. Sige, ituloy mo. Sinabi ni Yezuan kay Uyangzu, at hindi nagtagal. Umalis ang dalawa rito. Sa katunayan, hindi kinaya ni Yezuan ang ganitong uri ng pagpatay sa kanyang puso, dahil alam ni Yezuan na ang ilang mythical beast ay hindi nagkasala ng kamatayan. Ngunit mas malinaw na alam ni Yezuan sa kanyang puso na ito ang Demon God Realm, hindi ang Kunlun God Realm. Ang kanyang sangkatauhan, sa Demon God Realm, ay isang outlier. Hindi siya malupit, kaya malupit lang ang pakikitungo sa kanya ng mga hayop ng Demon God Realm. Alinman sa piliin na abusuhin sa kalooban, o maaari mo lamang gawin ang iyong sarili na walang awa. At sa Demon God Realm, hindi bababa sa karamihan sa mga Divine Beast ay hindi inosente, kaya napakawalang awa ni Yezuan. Ang kasalukuyang Yezuan ay nag-iisa lamang, anumang sakuna ay maaaring ang krisis ng pagkahulog. Kung nais mong mabuhay, dapat kang maging mapagbantay sa lahat ng oras, at walang puwang para sa awa. Siyempre, hindi magdadalawang isip si Yezuan na patayin ang mga banal na hayop na ito, kahit na sila ay naging mga banal na hayop. Kabanata 2440 gustong tumira sa akin. Hindi nagtagal, natagpuan ni na Yezuan at Uyangzu ang isa pang target. Sa pagkakataong ito ay isang henyo na tinawag na Tianting ng mga Diyos at hayop ng Shuyu Cave Mansion. Ang katawan ng taong ito ay isang makalangit na hayop.
Ang Tianting Beast ay may napaka-espesyal na supernatural na kapangyarihan, iyon ay si Tianting. Sinasabing kayang iparinig ni Tianting Divine Ability kay Tianting Beast ang anumang tunog na gusto niyang marinig. Ito man ay tunog ng libu-libong taon na ang nakalilipas o hindi mabilang na mga distansya. Ang boses ng tao, kahit na ang supernatural na kapangyarihan ay nalinang sa advanced na kaharian, ang boses ng hinaharap ay maririnig pa rin. Ang divine power ng Heavenly Ting Beast ay lubhang kakaiba at hindi mahuhulaan, ngunit mayroon din itong maraming limitasyon. Ngunit anuman ang mangyari, sa mga mata ni Yesuan, ang Ting Beast ay walang alinlangan na isang napakahusay na pagpipilian. Naniniwala si Yesuan na ang taong ito ay maaaring makabisado ang ilang sikreto na hindi alam ng ibang tao. Kaya, kung hindi siya hahanapin ni Yesuan, sino pa ang hahanapin niya? Gayunpaman, iba ang araw na ito sa ibang tao, at hindi ko alam kung dahil ba sa nagpapanggap siyang malalim o ano. Ang lalaking ito ay bihirang magpakita sa harap ng mga tao. Sa oras na ito, gustong hanapin siya ni Yesuan, ngunit hindi niya alam kung paano siya mahahanap. Ngunit hindi alam ni Yesuan na si Tianting ay kinuha na ng mga elder ng Shui Yudongfo sa oras na ito. Lumabas na matapos malaman ang pagkamatay ng isang elder na nagpapatupad ng batas, natuklasan ng mga elder ng Shuyu Cave Mansion na ilang gwardya ang namatay. Napakaraming pagkamatay ang natural na nakakuha ng atensyon ng mga matatanda ng Shuyu Cave Mansion. Kaya naman, natagpuan nila si Tianting, Shui ang mahalaga ay umasa na magagamit ni Tianting ang likas na kapangyarihang mahiwagang malaman kung sino ang mamamatay tao. Well, ano ang ani sa oras na ito? Sabi ng isang matanda sa langit. Sa oras na ito, si Tianting ay nakatayo sa isang malaking pormasayon, na lahat ay binubuo ng mga spirit stone, at sa tuwing ito ay naisaaktibo, hindi bababa sa 100,000 na mga spirit stone ang kailangang buksan, at upang mapanatili ito ay hindi bababa sa 1,000,000 mga espiritong bato. Sa napakalaking konsumo, hindi nakakapagtaka na ang likas na mahiwagang kapangyarihan ni Tianting ay hindi madaling ma-activate. Sa oras na ito, ang Shuyu Cave Mansion, dahil sa patuloy na pagkamatay ng napakaraming tao, ay handang magbayad ng napakaraming dugo. Sa katunayan, ang Tianting ay nakakonsumo ng 10 milyong mga spirit stone, ngunit sa kasamaang palad, wala pa ring pakinabang. Narinig ni Tianting ang tanong ng matanda at walang magawang umiling. Sa pagkakataong ito, sinunod pa rin niya ang mga tagubilin ng matanda at piniling gamitin ang kakayahan ni Tianting sa isang nakapirming punto, ngunit wala siyang narinig na anumang kapaki-pakinabang na balita. Gayunpaman, napansin din niya ang boses ni Yesuan, ngunit sa kasamaang palad, ang pag-asa lamang sa boses ay tila walang silbi. Siyempre, kung alam ni Yesuan na napakalakas ng supernatural na kapangyarihan ni Tianting, kailangan niyang magpasalamat na nakagawa siya ng maayos na galaw at hindi gaanong nagsalita, kung hindi, nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Nang marinig ang sagot ni Tianting, hindi sumuko ang mga matatanda. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanilang kamay, isa pang batch ng mga spirit stone ang idinagdag sa formation. Di bale, continue to investigate, I don't believe that guy left no clues. Sabi ng isang matanda sa langit. Natural, hindi tatanggi si Tianting. Ang ganitong pagkakataon na gumamit ng mga supernatural na kapangyarihan ay hindi napakadaling makuha kung ito ay isang normal. Ngayong handa na ang mga matatanda sa tirahan sa kuweba na gumugol ng mga espiritong bato para magamit niya ang mga supernatural na kapangyarihan, natural na hindi siya tatutol. Sa oras na ito, hinahanap din ni Yesuan ang kinaroroonan ni Tianting. Pagkatapos ng isa pang kabiguan, hinanap na ni Tianting ang lahat ng mga lugar na kontrolado ng mga matatanda ng Shuyu Cave, ngunit sa kasamaang palad ay walang nakita. 120 milyong mga spirit stone ang nagastos, na masasabing umabot na sa limitasyon ng mga matatanda ng Shuyu Dongfo, ngunit walang magawa. Ang mga matatandang ito ay maaaring sumuko sa pag-asa sa Tianting upang makahanap ng mga pahiwatig. Umalis si Tianting mula sa mga matatanda, na may walang kapantay na pag-aalinlangan sa kanyang puso, sino ang makapagpapahalaga sa mga matatanda. Pagkatapos ng lahat, hindi sinabi ng mga matatandang ito kay Tianting ang nangyari, kaya walang paraan si Tianting para malaman. Gayunpaman, lumabas lang siya sa hindi kalayuan, ngunit nakita niya ang isang lalaki at isang babae na naglalakad patungo sa kanya.
Walang pakialam si Tianting, sa pag-aakalang isa lang itong ordinaryong disipulo sa kuweba. Gayunpaman, nang dumating ang dalawa sa tabi ni Tianting, hinarap nila si Tianting at sinabing, "Tianting ka." Saglit na natigilan si Tianting. Siya ay isang sikat na tao sa Shuyu Cave Mansion, at halos lahat ay hindi siya kilala. Ngayon, ang pagtatanong ng dalawang tao ay medyo nalito kay Tianting. Gayunpaman, walang malay na tumanggaw si Tianting, "Oo, ako si Tianting." Sa sagot na ito, biglang nakaramdam si Tianting ng nakakatakot na aura, at kasabay nito, dalawang malalakas na divine sword ang nagkulong sa kanya. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis kaya't si Tianting ay walang oras upang mag-react. Siyempre, kahit na gusto niyang mag-react, maaaring hindi siya ang kalaban ni Ye Zuan. Kung tutuusin, ang pakikinig lang sa araw na ito ay dahil lang sa talented niya, hindi ibig sabihin kung gaano siya kalakas. Sa katunayan, ang pagdinig nito ngayon ay isa lamang divine sovereign realm. Sa harap ni Ye Zuan, walang pagkakataon. Kung gusto mong mabuhay, sundin mo lang ako ng masunurin. Mahinang sabi ni Ye Zuan. Sa oras na ito, tila may naiintindihan si Tianting sa kanyang puso, ngunit sa kasamaang palad, kahit naiintindihan niya, hindi niya kayang labanan. Sa pagharap sa makapangyarihang si Ye Zuan, si Tianting ay hindi man lang kwalipikadong magsalita. Ang dalawang espada ng Excalibur ay maaaring basagin ang kanyang pagkadyos anumang oras, kaya paano siya makakalaban? Si Tianting ay natakot, ngunit hindi niya magawang sundan si Ye Zuan pasulong. Hindi nagtagal, dumating ang tatlo sa isang malayong lugar. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Ye Zuan, ang isang banal na rune ay naging isang simpleng pormasayon at direktang binalot silang tatlo. Ang pag-andar ng rune na ito ay upang itago, maaari itong sabihin na ang epekto ay napakasimple, ngunit maliban kung may sadyang nag-iimbestiga dito, kung hindi man, hindi nila mahahanap ang espesyal dito. Susunod, ano ang itatanong ko sa iyo? Ano ang isasagot mo? Kung ang sagot ay kasiya siya sa akin, maaari kitang iligtas na hindi mamatay, kung hindi. Natural na naiintindihan ni Tianting ang gustong sabihin ni Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, alam na ni Tianting ang pagkakakilanlan ni Ye Zuan. Ang lalaking ito ang pumatay sa mga gwardya at maging sa mga elder sa lahat ng paraan, at pagkatapos ay pumasok sa Shuyu Cave Mansion. Naramdaman ni Tianting ang pagnanasang umiyak. Hindi niya akalain na may darating na ganoong kalakas na lalaki sa kanya. Siyempre, alam din niya kung bakit gagawin ito ni Ye Zuan. Sa katunayan, ito ay dahil din sa kanyang supernatural na kapangyarihan. Nagustuhan din ni Ye Zuan ang kanyang espesyal na mahiwagang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, pinagsisihan ni Tianting na mayroon siyang mahiwagang kapangyarihan. Sa oras na ito, siya ay orihinal na nagkakahalaga ng pagpapakita, at ang likas na mahiwagang kapangyarihan na orihinal na kinaiinggitan ng hindi mabilang na mga tao ay nagdala sa kanya ng malaking problema. Tinatanong kita, gaano karami ang nalalaman mo tungkol sa anak ng Diyos? Walang pakialam na tanong ni Ye Zuan, at kasabay ng tanong, ang malakas na presyon sa kanyang katawan ay lumalabas din, kaya si Tianting ay hindi nang ahas na magtago kahit kaunti. Mabilis na nagsimulang sumagot si Tianting, ngunit hindi nito hinayaang makuha ni Ye Zuan ang maraming lupain na gusto niya. Gayunpaman, alam din ni Ye Zuan na hindi nagsisinungaling si Tianting. Kung tutuusin, ang narinig ni Tian ay eksaktong alam ni Ye Zuan noon, at walang pagkakamali. Tila hindi ganoon kadaling malaman ang usapin ng banal na anak, kaya't nilingon ni Ye Zuan si Tianheng at nagtanong, "Kaya, alam mo ba kung paano pumunta sa battlefield ng Panginoong Diyos, o sa madaling salita, kung paano pumunta sa Kunlun Divine Realm?"